course, syempre, itataas natin ang kamay ng nag-iisang Jimmy Bondo. Ayan. Dagdagan natin ang magandang lalaki sa Senado. Okay? Alisin natin yung mga pangit at mga mahitim ang batok sa Senado. Lagyan natin ng magandang lalaki, Jimmy Bondo. Maraming salamat. Dapat isigaw ko rin yung ano Dito ba ako? Ayoko, baka pakantayin ako dyan eh. Ha? Dito? Sige po, okay. Ha? May tanong pati ako, mamili kayo, speech o kanta? Ito ba? Mga tao-tao, walang tiwala sa akin. Sige, maiksi lang po na mensahe. Gusto ko po makilala niyo ako. Ayoko po humihingi blindly ng boto o kahit ano pa man, hindi naman campaign period pa. Gusto ko makilala niyo ako. Ako po si Attorney Jimmy Bondo. Ako po ay kaibigan ni John Bertis. Matagal na. Nag-Japan na kami. Kaming dalawa lang. Nag-honeymoon kami doon. Hindi. Nagpunta po kami doon nung panahon pa po ni Pangulong Duterte. No? So I wish Congressman John Bertis and Congressman Attorney Manny Luna well, at si Kong Isa. Maikling kwento lang po ng aking journey. Ako po ay nanilbihan sa PAGCOR for 6 years. Baka meron ho akong nakasalumuha doon mula sa inyo. Lalo na dito sa DepSolid na sa bawat event ay present. Alam niyo po, ang daming natulungan ng PAGCOR noong panahon ni Pangulong Duterte. Napakarami po talaga. Pero ang isa hong hirap na hirap akong gawin nun kasi ako yung Vice President. Bago ako nag-Director, Vice President po ako ng Corporate Social Responsibility. Madali po magbigay ng relief goods. Hanggang ngayon nga ginagawa kahit walang bagyo na mimigay. Pero, ang mahirap po, yung magbigay ng scholarship. Yun ang pinakamahirap. Kasi ang hirap i-justify eh. Parang ang sinasabi nila, hindi na yan trabaho ng ahensya na ito. Okay? Babalik po tayo dyan. Ako po ay gumraduate sa Ateneo 1997. Nag-singer, nag-negosyo. Parang madali, dahil nakapag-aral ako. Pero habang, yun po yung transition, 1997 ako gumraduate. Yung transition po into the computer age. Wala pang ang Facebook nun eh. Wala pang ang Friendster, 1997. Yung transition into the computer age, parang naramdaman ko unti-unting naluma yung karunungan ko. I graduated from the Ateneo with a lot of pride na ang pamana sa akin ng ama ko was a good education. No? In fact, muntik ko hindi tapusin dahil yung tawag po ng musika sa akin talagang masidhik. Pero ang request lang po ng nasira akong ama ay, anak, kumanta ka, please gumraduate ka lang. So, pinilit ko talagang gumraduate. Ngayon, after many years, unti-unti ko nakita na obsolete na yung natutunan ko. Okay? So, pumapasok ako sa mga negosyo at unti-unti ko nararamdaman yung pagkaluma ng aking karunungan. Dumating si Pangulong Duterte. Buti na lang singer ako, kaya kumikita ako. At nung pagpasok ko po sa PAGCOR at nakita ko na ang government is run by laws, sabi ko, kailangan kong mag-educate pa. Kaya po ako nag-abogado. Napakahirap po dahil ang hirap pumasok at magsilbi na hindi apektado ang bawat isa. Kaya po, gusto ko makilala ninyo ako na yun ay taus-puso kong advokasya, hindi po yun char-char lang. Sa akin po, gusto ko i-institutionalize, i-isang batas. Ang lahat ng scholarship program, ang gulo eh. No, yung mga scholarship program, meron po niyan sa DepEd, meron sa DOST, meron sa TESTA, kaya John Bertis. Ang trabaho po palagay ko ng parating na administrasyon is to harmonize the laws. Ang dami na nating batas, kailangan pong linawin, pag-isahin, para ho nauunawaan ng simpleng mamamayan. Kaya ako po ay nakikisa sa arangkada. Dahil ang kabuhayan po ay nagsisimula sa training. Ano bang training? Training is education. Training is education. Lahat po ng pagpapaunlad ng karunungan, I am in support of. Kaya kung ako po ay makakakuha ng konting suporta sa inyo, I just want to promise na, naka-video naman eh,
Ako po, pinapangako ko po sa inyo ang aking pakikipag-partner sa inyo, pakikipag-kapit-bisig sa Arangkada, Pilipinas. Lastly, masaya po ba kayo sa administrasyon ngayon? Masaya kayo? Sa administrasyon ngayon? Hindi, alam ko, baka hati kayo eh. Ha? Okay. Ako po ay magno-no comment, pero ang akin lang po, ang 2025 palagay ko is a referendum on the current administration. Ang sa akin po, kung sakali lang po na makapasok ang mga kakampi natin, alam naman natin kung sino yung mga kakampi natin, pipilitin ko lang po talaga ibalik ang konsensya sa Kongreso. Congress meaning both houses. In my personal capacity. Dahil palagay ko po, kunyari, ang mga the likes of Attorney Manny Luna and Congressman John Bertis, kapag yung mga ganyan po nakapasok sa Kongreso, hindi naman sila gagawa ng mga frivolous hearings, no? Ang gagawin nila ay yung totoong trabaho ng Kongreso, which is to make legislation. Yes! Okay. And I believe in your representatives. So I, therefore, pledge to you my partnership. Maraming salamat po. Okay, thank you very much. We would like to request Congressman John Bertis and Senator Jimmy Bondok to please be on the stage. Arangkada sa Kongreso! Arangkada sa Senado! Arangkada Pilipino! Yan po. Tataas po ang kamay. Bago po natin, siyempre, alam naman natin kung bakit nandito ang aking kapatid. Tignan nyo naman, mas lamang po talaga siya ng mga bending palilo. Yan. Actually po, nagtrabaho po kami sa Japan. Pareho po kaming hosto during the 80s. Hindi po. Mga talent po kami sa Japan. Actually, talent talaga kami kasi nga sinusulong po namin yung mga advokasya ng ating administrasyon noong nakaraan. Isa po siya sa pinaka masipag na nakatrabaho ko po doon. Even when I was the Deputy Director of TESDA, may partnership po kami sa kanila. Kasi nga po, lahat po ng mga advocacy ng TESDA pagdating po sa training, suportado po ng office ni Senator Jimmy Bondok po yan. Yes. Kaya nga po, ako bilang chairman, on behalf also of our higher chairman, which is our head chairman emeritus namin and forever chairman natin, walang iba kundi si Secretary Suharto Teng Mangundadato po, who's right now in Sultan Kudarat. On behalf of Arangkada Party List, lahat po ng organisasyon ay 12 po yan. Mamili po tayo ng tama. Ito po, hindi po tayo basta-basta nagdadala ng mga kandidatong senador. Inaalam po natin kung sila ba ay nakatulong. Hindi po at hindi lang po basta sumusuporta sa ating kampanya. Kasi campaign is just a matter of 6 months or less than 6 months. From now until May is around 5 months lang po. Pero yung after ng election campaign journey, ng lahat po ng nangako, lahat po ng aakyat sa entablado, makakasama po niya yan for the next 3 years. Yung po dapat ang tinitignan natin sa pagpili ng mga liderato. Isa po si, of course, ang dating Vice President and Director ng PAGCOR now. And we pray and we claim also that Jimmy Bondok will become one of the Senator of the Philippine Republic. Yes! Senator Jimmy Bondok. Kaya nga po, bilang isang chairman, of course, on behalf of the Board of Directors of Arangkada Filipino Party List, kahit man po tayo saan makarating ng bansa, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kabarangay, please, wag po natin kalimutan, Jimmy Bondok po para sa Senado. Maraming salamat po, sir. To God be all the glory po. Of course, siyempre, itataas natin ang kamay ng nag-iisang Jimmy Bondok. Ayan. Dagdagan natin ang magandang lalaki sa Senado. Okay? Alisin natin yung mga pangit at
mga maitim ang batok sa Senado. Lagyan natin ng magandang lalaki, Jimmy Bondoc. Maraming salamat po. Kala ko putok batok eh. Arangkada Pilipino! Para sa Kongreso. Arangkada sa Kongreso. Kalimutan yung Kongreso ko. Okay, thank you, Kuya. Kuya Attorney Jimmy. Palakpakan po natin muli ang ating Kuya Attorney Jimmy Bondoc. Picture. Pwedeng tumayo yung iba? Exercise muna ha, kahit tayo na konti. Galaw-galaw para hindi ma-stroke. Taas kamay, sir. 1, 2, ready, in. Okay, isang 1 heart naman dyan para sa lahat. 1 heart, 1 heart. 1, 2. Hold that. 1 heart, 1 guy. Yay! Thank you very much. Yan po ang ating Senator Jimmy Bondoc at kinakailangan pa siyang pumunta sa ibang lugar para sa kanyang sorting. Arangkada! Anong nagutom na yan? Pilipino! Meron ho tayong unlimited water. Pagka medyo intermittent fasting muna tayo. Meron naman kape. Anyway, next part of our program is nagsalita na po kanina ang ating nominee, ang ating first nominee. He is a dedicated leader committed to uplifting overseas Filipino workers. Hello! And Filipino communities through the education, skills training, and public service. His first-hand experience as a OFW gave him deep empathy and understanding of the sacrifices and challenges faced by Filipinos abroad. Naging kinatawan na rin po ng ex-OFW ang party list sa Kongreso, no? Ang ating congressman ay sinusulong po ng Arangkada Pilipino. Kanyang isinulong ang karapatan ng OFW bilang author ng Republic Act number 11641. Okay? Hindi ko lang po ito babanggitin dahil sa ang mas magandang magpapakilala ng kanyang sarili. Pero bago nun, ang ating ABR.